bakit nakalusot? Kasi dapat malaman natin paano nakalusot sa inyo. Paano nakalusot sa presidente yung 1.45 trillion na halos pinalitan ng Kongreso, yung budget, yung President's budget, yung Philippine Development Plan. Paano nakalusot sa inyo yun? So, ibig sabihin, yung 1.45 trillion na pinalitan ng mga leaders ng Kongreso na nakaraan, hindi nyo alam? National budget, pinalitan. 2024, pinalitan. 2025, pinalitan. So, ibig sabihin, wala po kayong monitoring. Yung DBM po, hindi nyo ba pinarating ito sa presidente na ganito yung nangyayari? Good afternoon. My first question is, what is particularly, basically the role of the DPCC in rationalizing the National Expenditure Program, particularly on public policy standards, in alignment with the Philippine Development Plan, and maintaining an equitable distribution of resources? Madam Chair, Your Honor, the DBCC as a committee considers, approves, and recommends to the President yun pong ating medium to long-term fiscal program. Kabilang po dyan yung ating projected deficit and fixing as well the ceiling, the expenditure program. At yun po yung ginagamit ng DBM naman kapag na-fix na po ng DBCC yung ating magiging ceiling ng expenditure program. Yun po yung ginagamit na ng DBM sa pag-assess ng bawat isang proposal ng mga ahensya. At sa DBM na po nangyayari yung pag-assess po natin ng alignment with our priority development plans and implementation readiness of the proposal. And you have parameters, for example, assessing projects, departments. Can you name it? Yes, Your Honor, Madam Chair. Among others, unang-una po kapag meron pong proposal, yung completion po ng supporting documents. So meron po tayong mga nakalatag ng mga budget preparation forms na makakapag-prove po ng tinatawag naming implementation readiness. Dahil kung implementation ready po yung isang proyekto, ibig sabihin po, consistent din po dun sa ating GAAS release order, mabilis pong ma-implement yung project pagkapasa pa lamang po ng GAA. Kasama rin po dun sa ating assessment, yun po kanilang utilization rate. Gaya po ng nabanggit ko kanina, ito po yung dahilan kung bakit may ilang department po na medyo bumaba dahil may mga continuing pa po silang mga pondo from 2026. With that, how can you explain that 1.45 trillion of the national budget in the 19th Congress were realigned to projects that were not really meant to be? Paano po na-implement yung 1.45 trillion in insertions, diversions, amendments? Without the knowledge of the President and without interference from the Department of Budget and Management and the DBCC. Your Honor, Madam Chair, ito po ay sa 2026 po. No. Upang hindi na maulit ngayon, bakit nakalusot? Kasi dapat malaman natin paano nakalusot sa inyo. Paano nakalusot sa presidente yung 1.45 trillion na halos pinalitan ng Kongreso, yung budget, yung President's budget, yung Philippine Development Plan. Paano nakalusot sa inyo yun? Madam Chair, Your Honor, marahil po ito po yung mga changes that was introduced doon po sa ating 2026 GAA. Ito rin po yung dahilan kung bakit po doon sa veto message ng ating presidente, sinubject niya po ito doon sa further documentation at pagbibigay po sa amin bago po ma-release ng DBM yung karampatang allotment, ma-substantiate at ma-document po muna ng mga ahensya kung saan po nakalatag yung mga changes na na-introduce po bago po namin i-release yung mga allotment, Your Honor. Ibig po sabihin na bet nyo na lahat ng mga projects, for example, lalo na sa Department of Public Works dahil may naging controversy, we should learn from our lessons. Have you learned your lesson? Your Honor, Mr. Chair, yes po, for 2027, talaga pong sinusuportahan po ng complete documentation, including po yung program of works, ang bawat isa pong proyekto na nasa 2027 National Expenditure Program. Wala po bang leadership fund allowed?
Wala po at hindi po kami aware, Your Honor, kasi po we only evaluate the proposals as submitted by the department. So, ibig sabihin, yung 1.45 trillion na pinalitan ng mga leaders ng Kongreso na nakaraan, hindi nyo alam? Sa DBM? Your Honor, ang projects po ay nakikita po namin after the NEP, the GAA, the enrolled bill was submitted after the BICAM. When national budget, pinalitan. 2024, pinalitan. 2025, pinalitan. So, ibig sabihin, wala po kayong monitoring. Yung DBM po, hindi nyo ba pinarating ito sa presidente na ganito yung nangyayari? Your Honor, Madam Chair, patungkol po doon sa mga, although yun nga po, I am not personally privy on that particular items, yung pong pagbabago naman po doon sa NEP to GAA, ay ang comparison lang po nito once we receive the enrolled bill bago po tayo mag-recommend. At yun nga po, ang naging karampatang rekomendasyon was to subject, kung meron man pong changes na na-introduce or new projects, ay isubstantiate po ng mga departments bago tuluyang ma-implement.